Pakiramdam ko lahat ng sinabi ko kanina ay parang hindi ko yata mapapanindigan pa. Baby, emo na parang sila lang ang tao dito sa bahay na animo walang taong nakatingin sa kanila. Ang kapal ng mukha niya. Dito pa talaga sa bahay namin ginagawa ang kalandian niya? Gumigiling ang babae habang kandong ni Drake. Kita ko rin nakalihis ang pang-ibaba ng babae. Kita ko rin ang belt ni Drake na maluwag at sadyang tinanggal. Agad ako napahawak sa dibdib dahil nararamdaman ko na naman ang sakit. It hurts. Kapag nakikita kong harap-harapan na makipagtalik ang asawa mo sa iba. Babe, may taong nakatingin sa akin. Would you stop this? Nakakahiya. Ani ng babae habang nakatingin sa akin. Alam mo naman palang salitang hiya, haliparot ka? Ituloy lang natin, hayaan mo yan. Wala akong pakialam dyan. Mga katagang lala nagpadurog sa aking puso. He said wala siyang pakialam sa akin, but love, dala ko ang anak natin. Kitang-kita ko kung paanong pumasok at magsalpukan ng kanilang katawan. Please love, itigil mong pananakit sa akin. Wala akong ginagawa sa iyong mali. Ayoko na. Ayoko makita ang kababuyang ginagawa niya. Lalo ko napaiyak at naglakad pa alis sa kanilang harapan. Lakad-takbo ang ginawa ako papuntang guest room na kung saan doon ako natutulog. Hindi ko na kayang nakikita ko. Hindi ko rin kayang narinig ko mga ungol ng pareho na lang nagpapasakit sa akin. Patuloy ni Drake winawasak ang buong kalooban ko. Durog na ako, kaya ko pa ba to? Hindi ko maiwasang mapahawak sa aking tiyan. Ang anak ko na lang nagbibigay sa akin ng lakas para makayanan kong nangyayaring to. Please baby, lumaban ka lang para kay mommy. Kumapit ka't wag akong iwan. Alam ko makaka-apekto sa ito dahil sa kagagawa ng magaling mong ama. Please stay by mommy's side. Stay at my tummy. Nakatingin ako kay Drake habang may kasama na naman tong ibang babae. Palagi ito nag-uwi ng babae sa bahay. Araw-araw pa nga eh. Walang labis walang kulang kaya hinahayaan ko na lang at hindi lang ito pinapansin. Pero gabi-gabi din akong umiiyak dahil hindi ko makaya ang sakit. Palagi ko kasi naririnig ang ungol nila ng babaeng katalik niya. Di na rin kami nagtatabing matulog. Nasa guest room ako, siya naman sa room namin kung saan doon niya dinadala ang babaeng magustuhan niya. Pero kahit ganun mahal na mahal ko pa rin si Drake. Hindi ko siya magawang iwan dahil na rin sa baby namin. Ayoko mawala ng ama ang anak ko. Dude, ano ba yung ginagawa mo? Ines na sigaw sa kanya ni Mateo. Di ko man lang naramdaman nandito pala sila. What? Takang tanong ni Drake bago halikan ng babaeng kandong nito. Andito ako love, nakatingin sa'yo. Itigil mo na yan. Bulong ko sa aking sarili. Gago ka ba Drake? Buntis ang asawa pero ano tong ginagawa mo? Ines ding sabi ni Kuya Brian. Alam ko mas matanda si Drake sa kanila pero nawawala ang galang nila dito. Ano bang pakialam nyo? Buhay ko to. Galit ni Drake na sabi. Bago daang-daang binaba ang babae sa kandong niya kanina. Sa katabi nitong sofa. Parang walang asawa ko makipagtalik. Gago ka? Nandito ka sa bahay nyo. Hindi ba balaan mo yung salitang respect? Harap-harapan nakikita ng asawa mong ginagawa mo. Galit na sigaw ni Choi. Dahilan para dali-daling umalis ang babae. Pinigilan pa to ni Drake pero agaran ng winaksi ng babae ang kamay ito. Sorry baby. Aalis na ako at baka mapatay pa ako ng mga kaibigan mo. See you na lang next time. Ngiti nitong sabi kay Drake. Nanatili lang akong tahimik habang nakatingin sa kanila. Hawak ang baso ng gatas. Wala kayong pakialam ko nung gagawin ko. Kahit bahay pa namin to ng Agata, wala kayong pakialam. Lalo na kayo dahil hindi niyo buhay ang buhay ko. Wala akong pakialam sa sinasabi niyong asawa ko. Sa nakikita niya naman ngayon, hindi ko sotang sing-sing. So it means wala na kami. Malaya akong gawin ang gusto ko. Wala akong pakialam kung buntis siya at lalong-lalo nang wala akong pakialam sa kanya. Nainis ako kapag andyan siya at ayoko narinig ang boses niya dahil nakakairita. Sinisira niya ang buong araw ko. Ayoko siyang makita kaya wag na wag niyong magdaan-daan sa sigaw at galit ninyo dahil wala akong pakialam. Bukas ang pinto, pwede na kayong umalis. Hindi ko kayo kailangan dito. Mga katagang binitawan ni Drake. Libo-libong kutsilyo naman ang tumatama sa dibdib ko. Ang sakit-sakit. Nanatili akong tahimik habang malay naglalandasan ng luha ko. Talaga lang. Sa bagay yan, hindi mo pa kami kailangan. Hindi iisang araw, dude. Mag-isip ka't baguhin yung makitid mong utak. At saka tatandaan ko yan, Drake. Ibabalik ko rin ang sinabi mo. I swear. Nakakatakot na ani Mateo. Sabay-sabay silang umalis maliban kay Drake na natiling nakaupo at tulala. Siguro tama na si Drake na mismo nagsabi. Di na niya ako kailangan at wala siyang pakialam sa akin. Kailangan ko talagang tanggaping matatapos na lang ditong lahat. Kahit pakiramdam ko'y sobrang sakit sa dibdib. Ayoko namang ipilit ang sarili ko sa taong ayaw na sa akin. Kaya ko pa naman dahil nandito pang baby ko. Wag lang sana niya akong iiwan.
Ouch! Mahinang daing ko habang nakahawak sa aking tiyan. Akala ko may mangyayari na pero buti na lang wala. Sadyang nakiramdam lang ang baby ko. Napangiti ako, tinaplos ang tiyan ko. Agad ako napatingin sa gawin ni Drake, pero agad ako napatalikod dahil nakatingin sa akin. Naalala kong sinabi niya kanina na ayaw niya ako makita, kaya hanggat kaya ko hindi mo na ako magpapakita sa kanya, kahit nasa isa kaming bubong. Di na rin naman niya ako asawa eh, yun ang sabi niya. Malayo siyang gawin ang gusto niya, hindi ko siya pipigilan. Yun ang gusto niya. Mahal na mahal ko siya, kaya yun ang susundin ko. Maging masaya lamang siya. Kagigising ko mula sa pagkakatulog. Walang ayos-ayos na bababa mula sa kama para pumuntang kusina dahil nauuhaw ako at may gusto akong gawin. Napatingin akong mula dingding ng sala upang tingnan ko anong oras na. Agaran ako napabogan ng hangin dahil 12 na pala na madaling araw. Kung kailan tulog ng lahat saka pag gustong uminom na baby ng malamig na tubig na may maraming Milo. Sana naman may stock si Drake ng Milo dyan sa drawer. Favorite pa naman namin yun ni Love papakin. Mabilis ang lakad ko pababa dahil natatakot ako. Sobrang dilim ng highway na animoy nagtitipid ng ilaw ang may-ari ng bahay. Agad ako napahinto na nasa tapat na ako ng kusina. Bukas ang ilaw at parang may tao sa loob. Imbes matakot, dahan-dahan kong pinit ang doorknob para bumukas ito. Bumungad sa akin isang bulko na lalaki na malayang kinakalkal ng loob ng ref. Kilala ko ang build ng katawan nito. Imbes tumuloy ako papasok, hindi ko nagawa. Pagkos tinignan ko lamang ito. Asa na ba yung Milo na yun? Ines kong bulong. Kaya siguro gusto kong kumain ng Milo dahil ito rin ang gusto ni Drake. Hindi pa lumalabas si baby, pero makikitaan mo na talaga ako sa nagmana. Love! Agad ako napaatras sa kanya. He called me love. Pero kahit ganun hindi ako aasang tawagin niya ako ng ganun dahil alam ko naman na wala na kami. Ayaw na niya sa akin. Nakakunot si Drake na tanong sa akin. Hindi ako sumagot. Nanatili ako na kayo ko dahil ayoko makita niya ako. Ang mukha ko pati pagsasalita hindi ko ginawa dahil natatakot ako baka mabadrip siya. Hindi ko lang makalimutan na sinabi nito kaya kahit anong gawin kong limot, nanatili pa rin nakatatak ito sa isip ko. At saka ngayon lang niya ako ulit kinausap na parang walang nangyari. Tinatanong kita, bakit kasing ka pa ng ganitong oras? Pag-uulit itong tanong sa akin. Pero hindi ako lumingon. Pati ang mag-angat ng tingin hindi ko ginawa. Nawalan na ako ng ganang uminom na maraming Milo kaya mabilis akong tumalikod sa kanya at dali-dali nagakad paalis ng kusina. Kahit natatakot ako sa highway daraanan ko, hindi ko na pinansin. Bagkos na mas nang ibabaw sa akin na makaalis at di na Drake makita. Mas makakabuti ng ganitong gawain kung pag-iwas sa kanya dahil kapag nakikita ko siya lalo lang ako nasasaktan. Agad akong natili nang maramdaman kong may humawak sa aking braso. Nagpapumiglas ako dahil sa takot na baka patayin ako ng taong may hawak sa akin. Hey love, ako to. Bulong na Drake sa aking tenga. Dahan-dahan akong kumalma at yumuko. Kahit padilim ang highway na kung nasaan kami, kita ko pa rin ang lungkot sa mata nito. May gusto ka bang kainin kaya ka bumaba ng ganitong oras? Tanong ni Drake sa akin pero nanatili lamang akong nakayoko. Maigpit ang hawak ko sa aking lalayan ng damit dahil parang pakiramdam ko. May iyak na ako. Please talk to me love. I'm sorry. Malungkot itong sabi sa akin habang pilit na iniangat ang aking mukha. Agad akong umiling. Love? He called me again with his emotionless voice. Malungkot at talagang maaawa ka kapag narinig mo, pero hindi dapat ganito. Kahit anong paawa pang gawin niya, wala na. Siya na mismo nagsabing wala na kami. Agad akong humiwalay sa kanya at mabilis na naglakad. Walang lingon-lingon ko siyang iniwan. Gusto kong marimdaman niya kung paano at gaano ako nasaktan sa mga bagay na pinapakit niya ngayon. Agad kong sinarado ang pinto at mabilis na dumaustos. Di mapigilan ang pagbagsakan ng masagana kong luha. Baby, narinig mo ba yon? Tinawag akong love ulit ng daddy mo. Pero wag muna tayo maging marupok ha? Kailangan muna natin pahirapan ng daddy mo bago na tayo makausap at saka maging maayos ka dyan sa loob ha? Mahal na mahal kita anak. Lumuluha akong honey habang haplos ang aking halatang umbok na tiyan. Kinabukasan, tawa ako ng tawa at may kasamang palakpak pa. Hindi ko alam dahil parang ang saya ko ngayon. Tila nakalimutan ko ang lungkot at nangyayari sa amin ni Drake. Nandito kasi si Ate Donna sa bahay kasama niyang 3 kaibigan ni Drake. Nagkukwento sila about sa pinunta nilang beach sa La Union. Ang dayo nila, hindi mo lang ako sinama. Tawang-tawa ko dahil sa kwento ni Ate Donna kung paano naging ignorante sila Kulay Brian kapag nakakita ng shell na kinakain ng mga taga La Union. At saka you know sis, todo iyo sila sa shell at sinasabi amoy imburnal daw pero nung natikman na nila, kulang na lang bilhin nilang paninda ng ali. Tawang kwento ni ate kaya tumawa na rin ako habang nakatingin sa kanila na namumula na. Baby,
Pinapayama naman ako kay Agatha eh. Malungkot na ani Kuya Brian. Inirapan lang to ni Ate Donna na siyang kinatawa ko. Ang sweet nila. Sana ganyan din kami ni Drake. Kung tanggap lang niya si baby. Sana naman handa na siya pagdating ng panahon. Sis, may kwento pa ako sa'yo. Nakangising ani Ate Donna sa akin. Pansin ko rin ang panlalamig ng tatlo at tila hindi sila mapakali sa inuupa nila. Ate, nakangiti kong tawag. Ngumisi naman to lalo sa akin. Alam mo sis, nung pupunta pa kami sa dagat at saka medyo malakas ang alon, alam mo ba kung anong ginawa ng tatlong yan habang naliligo? Nakangising panimula ni Ate Donna. Brian, bakit pa kasi natin sinama yung maldita mong fiancé? Ayan tuloy mo ka mapapahiya pa kami. Inis na bulong ni Kuya Mateo na kinatango naman ni Kuya Choi, pero rinig naman namin. Sis, alam mo, tututakbo sila dahil malapit pang dumating ng malakas na alon, pero nung ginawa nilang tatlo, tumigil sila at sinulong ang alon. At saka alam mo ba sis kung ano nangyari? Nagkanda baliktad sila at meron pa hindi makaahon. Sino ba naman kasing tanga yung susulong sa malaking alon? Silang tatlo yata naglakas loob eh. At alam mo rin ba sis, nagsisigaw sila ng, "Help! Nalulunod na kami!" Pero hindi nila alam na sa ibabaw sila ng dagat, sa may buhangin na. Iyang-iya ako nun dahil pinagtitinginan silang tatlo. Meron pa ngayon nagvi-video tumatawa dahil sa kalokohan nila eh. Kung alam mo lang sana sis kung gaano ka-epic ang mukha nilang tatlo. Tawang-tawang kwento ni ate. Kaya hindi ko rin maiwasan na tumawa. Napatayin ako sa tatlo na nahihiyang yumuko. Pero agad din ako napatigil na marinig kong yabag mula sa hagdan. And there I saw him. Na sa akin lang ang tingin. Nangihina ako na kayo ko dahil ayaw kong salubungin ang tingin nito sa akin. Hey Drake, tawag ni Ate Donna. Siya ata ang walang alam sa nangyayari sa amin ni Drake. Dahil ayaw ipagsabay ni Kuya Brian dahil kapag nagsambong si Ate Donna sa nangyayari sa amin kapag nalaman niya, pwede akong ilayo ni Daddy kay Drake at di ko yun papayagan. Hindi ako nag-angat ng tingin. Nanatili ako nakaliko, nilalaro ang daliri ko. Di ko rin maiwasan nilain pababa ang suot ko. I am wearing a night dress dahil mas komportable ang ganitong suot kapag matutulog ako. Kaya medyo halata ang makinis kong hita dahil sa may kaiklingan ng suot ko. What are you wearing like that, love? Is baritone voice na kumalat sa buong paligid. Agad ako napasinghap dahil doon. Dinig ko rin ang mura ng tatlo at ang hagikik ni Ate Donna na parang nasasiyan pa nakikita si Drake. Hindi ko inangat ang tingin ko bagkos lalo pa akong yumuko. Pangalawang beses na niya ako nakitang tinatawag na love. Una na madaling araw and now ngayong umaga. Bumabalik na ba ang love ko? Mahal na ba niya ulit ako? Pero wag muna akong umasa dahil masakit ng masaktan. Wag muna maging marupok kung alam mong panandalian lamang. Agad ako napaangat ng tingin na may mainit na bagay ang ipinatong sa aking hita. Isa itong kumot na nanggaling kay Drake. Sinilubong ako na nagbabaga nitong tingin, pero hindi sa akin kundi sa katabi kong tatlo na agarang yumuko at umusog pareho sa akin. Love? He called me with his gentle voice. Agaran ako napapikit dahil sa hatid na kuryente nito sa aking katawan. Miss ko ang ganitong tawag nito sa akin. Pero tila agad ako natauhan na makitang hahawakan ako nito sa aking pisngi. Agad akong tumayo at lumayo sa kanya, pero ang pagtayo ko sana'y agad na naliko ang kaliwang pa ako. Agaran akong pumikit para hintayin ang pagbagsak ko. I'm sorry baby, hindi nag-iingat si mommy. Mabilis ako na pamulat ng maramdamang may malakas na braso ang pumulupot sa aking bewang. And that is Drake. Love? Be careful, anito sa akin. Wala sa pag-iisip kong tawag sa kanya. Naluluha akong tumingin sa kanya at agad na yumakap at sumugsop sa kanyang balikat. I'm sorry love, he said. Patuloy lang akong umiiyak sa kanyang balikat na animoy nagsusumbong sa kanya. Gusto ko lang ilabas ang sakit na matagal ko nang dinibdib. Iiyak mo lang love. I'm sorry for being a stupid husband, for being careless and heartless to you. Please forget me, love. Hindi ko na kayang umiiyak dahil sa akin kahit alam ko naman na kasalanan mo. Matagal na din ako dito sa mundong to pero nagagawa kong sakta ng asawa ko na pinangakuan kong hindi ko papaiyakin. I am sorry for being your husband na wala naman palang paninindigan. Hindi ako karapat-dapat sa'yo, love, dahil kapag nasa akin ka, sinasaktan lang kita. I am sorry for everything, dahil hindi ko magawang tanggapin agad na magkakaanak tayo. Ang tanga ko. Sadyang nagulat lang ako kaya nagawa akong bagay na yon. Pero napag-isip-isip ko na hindi dapat ganito ang gawain ng isang asawa at pagiging ama. I'm sorry, baby. Sana patawarin mo ako dahil sa pagiging tanga ko. Lahat gagawin ko, mapatawad mo lamang ako. Mahabang sabi ni Drake sa akin habang nasubsob sa akin leeg ko. Hindi ko na rin pinansin ng mga taong nandito sa loob at kasama namin. Basta't marinig ko na nagsorry si Love sa akin, okay na yun.
Mahal na mahal ko lang talaga si Drake kaya magiging marupok ako at tatanggapin ang patawad niya. Kandong ako ni Drake habang nakayakap to sa aking bewang. Bahagya pa nakasubsob ang mukha nito sa aking leeg at pinapatakan ng munting halik ang aking balikat. Nasa tapat naman sila ate at mga kaibigan ni Drake. Ayokong salubungin ng tingin ni ate dahil natatakot akong sabihin sa kanya ang nangyari at sagutin ang bawat tanong niya. Baka gawin pa niya itong dahilan para malayo lamang ako kay Drake. Knowing ate Donna lahat gagawin niya para lang malayo ako sa kanya kapag nakahanap ito ng hindi niya gusto. Now, I want explanation from you, Drake. Natatakot na panimula ni ate Donna mula sa tahimik na paligid. Dahan-dahan naman ako na napanunok habang hawak ng mahigpit ang kamay ni Drake. Kung yan ang gusto mo, magpapaliwanag ako. Ani Drake habang hinahalik-halikan ang leeg ko. Nagulat ako na agad kong hilain ni ate Donna palayo kay Drake. Narinig ko naman ang mura ng tatlo. Donna, buntis ang kapatid mo. Dahan-dahan naman sa paghila. Kinakabang sabi ni Drake. Baby, wag na. Putol na sasabihin ni kuya kay ate Donna. Tumahimik na dyan, Brian. Kundi pareho kayo ng kaibigan mong lalagot sa akin. Nakataas kilay pa nitong sabi. Agara naman tumahimik si Kuya Brian bago masamang tumingin kay Drake. Okay na din naman silang magkakaibigan dahil nag-usap-usap na nga rin sila. Gaya nga ng sinabi ni Drake sa akin, humingi din ng tawag si Love sa mga kaibigan niya na agaran din namang tinanggap ng mga ito. Now explain, hindi mo makahawakan ng kapatid ko kung hindi ka magpapaliwanag sa akin, Veles? Inasasigaw ni ate at dahan-dahan akong pinaupo sa sofa na katabi niya. Napatin ako kay Drake na nakatingin sa akin. Dahan-dahan tong lumapit sa akin pero agaran na hinirang ni ate Donna ang katawan nito para hindi ako nito mahawakan. Sabing hindi ka pa pwedeng lumapit sa kapatid ko hanggat hindi ka pa nagpapaliwanag. Ani ate na agaran namang kinatango ni Drake bago lumapit sa sofa na kung saan ang kinaupuan niya kanina. Okay. Nang sinabi sa akin ng kapatid mong buntis, siya, nagulat lang ako at hindi ko yun agad matanggap. Kung nagagawa kong bagay na yun pero nagsisi naman ako at saka hindi ko na yun uulitin pa. Alam ko na sasaktan kong kapatid mo, Donna, kaya hindi ko dapat deserve ang kapatawaran. Pero sadyang mabait ang kapatid mo na kahit anong sakit at pananakit ang ginawa ko, ay tinanggap pa rin ako nito. Kaya nangako ko sa sarili ko, hindi ko na ulit siya sasaktan. Ang kapatid mo, kung mauulit man iyon ay handa akong iali ang buhay ko o di kaya kitilin para na maging maganda. Mahabang salaysay pa ni Drake. Nakatingin ako sa kanya habang nakangiti. Okay, pero iuwi ko muna ang kapatid ko sa bahay. Ani ate Donna na agad kong ikinatingin sa kanya. What? Bakit mo siya iuwi? Nag-explain naman ako sa'yo, Donna. Bakit kailangan mo pang iuwi ang kapatid mo? Natatakot na ani Drake. Pinagkakait mo ba ang kapatid ko sa mga magulang namin, ha? Nakangising tanong ni ate Donna kay Drake. Natahimik naman si Drake. Akala ko kasi ilalayo mo siya sa akin. Hindi ko makakaya yon, Donna. Maluluhan nitong ani kay ate. Umiling naman agad si ate. Hindi ko sila ilalayo kay Drake. At sana ka wala akong karapatan para iliw siya sa'yo. Ani naman ni ate na agad ikinangiti ni Drake. Dahan-dahan naman lumapit sa akin si Drake at tinalikan ako sa aking labi. Doon ka na lang muna kila mommy. And daddy, love, isang linggo ka lang na naman siguro doon, di ba? Babalikan mo naman ako dito, di ba? Tanong nito sa akin, agad naman kong kinatango at kinangiti.